ballpen, ang inyong mga papel. Mahalaga po ito. Okay po? Ang topic po natin, ang kadiyusan ni Kristo. Alam po natin, Diyos, si Kristo. Pero hindi natin ma-pinpoint sa Biblia. Ha? Alam lang natin, pag tinanong ka, sabi ng Biblia, Diyos eh. Okay? Pero hindi natin makikita sa pagkarami-raming talata sa Biblia. Hindi natin may turo ang kadiyusan ni Kristo. Okay? Now, napakaganda po nung resulta ng mga pag-aaral nung last week. Ano po? 3 grupo po yung ginawa natin. Ang unang topic, ano yun natin to, buksan natin sandali. Ang unang topic na isang grupo ay 3 antas ng kaligtasan. Yan. Di ba? Kalimitan, alam natin, pag tinagap natin pa yun, ligtas na tayo, okay na. Yeah? Tapos okay ka na. No? Justification. Yan. Di ba? You are justified. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, wala nang anumang hatol, wala pa yan. Sa mga nakipag-isa kay Kristo. Wala nang anuman. Ha? Hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Ang sabi ng Juan 5:24, lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ito na yung kalagayan mo. Pinatawad ka na. Kasi? Pero mayroon pa rin pangalawa. Ha? Ito yung sinasabing sanctification. Ang iyong buhay bilang pinatawad, kinakailangan mamuhay ka ng mayroong kabanalan sapagkat ang Diyos na nagpatawad sa iyo ay isang Diyos na banal. Na kinakailangan ipamuhay mo yung tinatawag na kabanalan. Na po? Sanctification. Na po? Paano natin maano yan? You are sanctified. Ha? Sabi diyan, sanctified. Okay? Pangatlo, ay yung sanctified. 1 Peter, chapter 1, ano po? Verse 15 to 16. Andiyan po yan. You are sanctified. Banal ang Diyos at ang tumawag sa iyo, narapat ka rin magpakabanal. Kaya ang Romans chapter 12, verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, pinamamanik ko. No? Mayroon ba yan? Pinamamanik ko, mga kapatid, alang-alang sa Diyos, ialay nyo ang inyong katawan na isang haing buhay. See? Katawan. Bagamat sa iba, sarili. Ano man ang binanggit doon, nangangahulugan, yung sarili mo, katawan mo, napapaloob dyan yung lahat ng bagay. Nandiyan ang isip mo, nandiyan ang puso mo, nandiyan ang mga plano mo, nandiyan ang pagnanais mo. Loob at labas ng bahagi ng buhay mo, ialay mo bilang katampatang pagsamba sa Diyos. See? Yan po. Ano yun? Pangatlo, ano bang pangatlong grupo? Sanctification. Ay, mayroon pa isa. Glorification. 2 pa lang pala nabanggit ko. Glorification. Ano po? Ligtas ka na, pero hindi pa ganap. Ano? Naku-confuse ba kayo? Ligtas ka na, hindi pa ganap. Ay kanina sinabi ko, justified na eh.
Ligtas ka na pero hindi pa ganap. Ha? Inantay pa natin yung Titus 2:13. Di ba? Yung pangako ng Panginoon na siya'y babalik. Inantay natin yung 1 John chapter 3 verse 2. See? Ang ganda niyan. Pag binasa niyo, maganda yan. Ang sabi niyan, alam natin na tayo mga anak na ng Diyos ngayon. Alam natin yun. Mga anak na tayo ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, pinatawad ka na, anak ka ng Diyos, tinuring ka ng banal. Pero ang problema, hindi ka paganap. Kasi may pangatlo pa eh. Kasi, kaya nga babalik siya eh. Pero sabi ng talata, pag dumating ang ating Panginoon Kristo, saka natin may makikita yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kahayagan. See? Glorification. Yan po yung pangatlo. Ano po? Ano po ngayon? Para makita natin, hindi ka ganap. Ligtas ka na, pero hindi ka paganap. Yung nararanasan mo, nararanasan din ng mga walang relasyon sa Diyos. Ha? Subukan mong huwag kang kumain ng 3-4 na araw, panlima, didextrose ka na. Kita nyo? Nakuha nyo ibig kong sabihin? Ha? Nagdaramdam ka pa ng gutom. Nagdaramdam ka pa ng sakit. Nagdaramdam ka pa ng problema, ng mga kalungkutan. See? Yun po. Ligtas ka na nga eh. Anak ka na ng Diyos. Pero mayroon pang mga bagay sa buhay mo, sa sarili mo, na wala pa. Ang kaganapan yan, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na glorification na matutulad tayo sa Kanya. Kung makukuha nyo yung bahagi ng 1 John chapter 3 verse 2, maganda yung talatang yan. Ano po? Maganda. Now, ito po yung hinimay nila nung linggo. Pangatlo, 4 na pagkabuhay na maguli. Alisin natin yung kay Lazaro. Alisin natin yung kay Dorcas. Alisin natin yung kay Talita Kumi. Bata. Sabi ng Panginoon, Talita Kumi. Ha? Alisin natin yung sa Panginoong Jesucristo. Ito yung mga kaganapan ng mga pagkabuhay lang na po sa panahon simula sa lumang tipan. Now, ano po yun? Sa Matthew chapter 27, verses 51, 52, ito po yung mga taong naroon sa bosom of Abraham. Ha? Yung mga taong nandun po, yung mga taong para lang maging banal, naghahandog ng dugo ng hayop. See? Kaya naipon sila doon, di sila pwede dumirekta sa langit. Kaya sabi nga ng Panginoon, wala pang umakyat sa langit, kundi yung anak ng tao na mula sa langit na bumaba sa lupa. John 3:13. See? Wala pang laman. Andun lang sila sa lugar ng sinapupunan ni Abraham na kung saan doon dinala si Lazaro, yung pulubi na mamatay, dinala ng mga anghel doon sa Lucas 16, talatang 19 hanggang 22. Ano po? Yan. Yun ang unang pagkabuhay. Binuhay sila. Ang sabi doon, nag-crack ang mga libingan. Ano po? Nabuksan ang mga libingan at bumangon ang maraming katawan ng mga banal. At pumasok sila sa banal na lungsod. Ang Sion, ang bagong Jerusalem, sa langit. See? Matatagpuan po nyo yan sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Dinala sila ng Panginoon doon, yung mga bihag sa lumang tipan. Okay? Pangalawang pagkabuhay,
Ito po, yung sa atin ngayon. Okay? Pag dumating ang Panginoon, kikita natin. Kasunod po niyan. Ang sabi ng Biblia, 15:51, 1 Corinthians 15:51, 52, sa isang kisap mata, within the twinkling of an eye. Ganong kabilis. Magsasanib ang katawan na magiging glorified body sa kaluluwa, sa espiritu. Buong buo. 1 Thessalonians chapter 4, andyan po yan, verse 13 to 17, mauna mga patay, nabubuhay, susunod tayo. Hindi tayo pwedeng mauna sa kanila. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John chapter 11, verse 25 to 26, I am, sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though I were dead, yet shall he live. See? Mauna sila. And, yung mga nabubuhay na sumasampalataya sa akin, tayong mga naulian, kung dumating siya ngayon. Yung mga mahal sa buhay natin, andun na sa sementeryo. Pero nananampalataya tayo, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Ang sabi niya, at yung mga nangabubuhay na sumasampalataya sa akin, ay hindi na makakaranas ng kamatayan. John 11:25 to 26. Dapat mga minamahal, yung mga bagay na importante, ito po hindi na pag-aaralan niya ng mga ibang ibang mga relihiyon, hindi po nila pinag-aaralan yan. Basta sila, stick lang sila, pag tao lang si Kristo, tao lang si Kristo. Yan ang kanilang pag-aaralan. Pagipakita mo sa kanilang kadyusan, babaliin nila yun. Ganun lang sila. Hanggang doon. Pero yung mga bagay na wala. Yun ang nagiging problema sa mga yan. Now, marami po sa kasalukuyan sa buong mundo. Ang hindi naniniwala sa kadiyusan ni Kristo. Ay, hindi pa tayo tapos doon, ano? Pangalawa pa lang pagkabuhay yun? Okay. Pangatlo na. Oh, pangatlong pagkabuhay. Sorry. Mahirap yung wala kang outline. Pangatlong pagkabuhay, masasumpungan nyo yan sa Revelation chapter 20, verse 4 hanggang 6. Yan ang pangatlo. Sino naman yan? Narinig ko yung isang pastor. sabi niya, ito ang kauna-unang pagkabuhay. Yan. Saan niya ilalagay ngayon yung mga sa panahon ni Kristo? Saan niya ngayon ilalagay yung sa panahon ng lumang tipan? Sinabi niya ito. Kahit binanggit doon, mapalad yung mga napasama sa unang pagkabuhay. Hindi nga ulugan na unang nabuhay pagkabuhay yun. Nandiyan sa talatang yan, mga talata pong yan. Binanggit lang yan sa panahon ng kapigatian. After the tribulation period, tanda natin, babalik uli ang Panginoon. Matthew chapter 24, verse 29 to 31. Yan ang pinipilit ng mga na ang rapture magaganap sa mid-trib, sa panahon ng kalagitnaan. Darating ang Panginoon sa rapture. Mali. Yan po yung tinatawag na second coming, ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon after ng rapture. Ano po? Okay? Pagkatapos niyan, bubuhayin niya yung mga martir sa panahon ng kapigatian. Yung mga hindi tumanggap ng tatak, karamihan diyan yung kanyang kababayan. No? Walang maiwang Kristiyano diyan. Kristiyano na rapture na. Saka papasok yung tribulation. See? Pagkatapos ng darating ang Panginoon ng Revelation chapter 19, verse 11 to 16, ang dala niya, poot ng Diyos. Nung anang dating niya dito,
pag-ibig. Pangalawa, katuparan ng kanyang pangako, yung rapture. Yan. Pangatlo, ito na, yung bahagi ng poot ng Diyos. Doon sa mga binigyan ng tsansa para maligtas, para kumilala sa Kanya sa panahon ng mga kahirapan, pero hindi pa rin kumilala, pues tatapusin niya ito. No? Lahat. At saka niya itatayo yung Kanyang millennial kingdom. Isipin ninyo millennial kingdom, mga minamahal. Ilang taon na kayo ngayon? Pakiramdam nyo, haba na ng buhay nyo. See? Ako, 80 na. 4 na buwan na lang, mag-80 na ako. See? Pero kapag inisip ko yung aking panahon ng kabataan, ngayon, parang sabi ko, ang pagod. See? Parang ang tagal na. Imagine, magwa 1,000 years ka. See? Yung kanyang darat nandyan, no? Na mga pinatay, bubuhayin niya yan para makasama niya sa 1,000 years. No? Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Yan. See? Pang-apat na pagkabuhay sa Revelation din, chapter 20. No? Sa huling paghuhukom. White throne judgment. Na yung sinasabi, yung mga patay na nasa dagat, yung mga sa kamatayan, at yung sa daigdig ng mga patay na nasa Hades. Nagsisibahon lahat yan. Kung paano yung mga anak ng Diyos na na-rapture, nagsasanib lahat. Katawan, no, glorified body, ganyan din sila. Huwag natin isipin, paano yun? Yung iba, sinabog na yung kanilang abo, no? Lahat yan, babangon yan. Okay? Sa dagat kung saan-saan. Ano po? Okay. Meron pa bang kulang? Wala na. Wala na. Okay. So, marami sa kasalukuyan sa buong mundo ang hindi po naniniwala sa kadiyosan ni Kristo. Pasok na po tayo sa kadiyosan, ha? Dating tema. Una dyan, Islam, Buddhist, Jehovah's Witnesses, no? Yung mga komunista, ang dami niyan, bansa, komunista. Hindi yan naniniwala. Yung mga Islam, no? Sa kanila, ang Panginoon Kristo, isa lang propeta. Okay? Isang tao na binigyan ng kapangyarihan para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao para maging Panginoon. No? Yan ang ano nila. No po? Paniniwala. No po? Sa INC, ang Panginoon Kristo, plain, tao talaga. Yun po yung kanilang paniniwala. Taong-tao. Na po? Sabi ko, kawawa ito mga to. Taong-tao. Mataas pa yung katungkulan niya, yung kanilang founder. Si Felix Manalo. Isa itong anghel sa silangan. Kanilang turing. Diba? Okay. Now, sa RCC, naniniwala po sila sa kadiyosan ni Kristo. Pero mas higit yung kanilang pagtitiwala kay Maria. Doon nila pinagkakatiwala yung bahagi ng kanilang kaligtasan. Sinasabi nila na sa kanila nagmula, silang unang naglimbag ng Bible. See? Silang unang naglimbag ng Bible. Yun ang kanilang kiniklaim. Bagamat ang problema, yung lahat ng katotohanan sa Biblia, wala sila. Yung kanilang kaligtasan, may sakramento, meron silang purgatorio, meron silang rosary, meron silang kung ano-ano. See? Padasal sa patay, walang katiyakan, na wala yan lahat sa Biblia. Naalala ko nung kailan yun, sino nakakita sa Facebook? Ito na lang.
pinoprosesyon nila yung rebulto ni Mariang malaki. Ilang piraso yun? Ha? Pasan-pasan nilang ganyan na hanggang dito yung baha. See? Sa baha. Imagine hanggang hita. Lumakad ka na lang na wala kang dala, hirap ka na. Yun pang meron kang pasan. Di ba? Siguro para nila, para ipakita sa rebulto, ay hindi lang isa yun puro Maria. Kakasunod. Para ipakita sa rebulto, yung sitwasyon ng baha. Okay? Pasalamat na lang sa kaibigan kong si Dr. Barrero. So-forward siya sa akin na mga na mga ganyan. No? Kaya pag binuksan nyo yung Isaiah 46, wala pa tayo sa kadiyos, Isaiah 46 verse 5 to 7, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Meron bang makakapantay sa akin? See? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, binuhos sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak, umupa sila ng mga platero, at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay niluluhuran nila at sinasamba ito. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay babalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Imagine. Silang naglimbag daw ng Biblia pero hindi na natuklasan yung katotohanan. See? Ang sabi sino nakakakilala kay Nerissa Cabral. Reporter po yan. Dati ng GMA. Lumipat siya sa channel. Hindi ko alam kung anong channel ang nilipatan niya. Ako? Ang sabi niya ng kanyang patotoo, Katolik pa rin ako. Hindi ako umali sa Katolik. Kaya lang, hindi na ako Roman Katolik. Christian Katolik. Dinagdag ko sa akin ang Bible. See? Yun pong kailangan natin. Hindi mo kinakilpaltan ang reliyon mo. Panghawakan mo lang yung katotohanan talaga ng salita ng Diyos na magpapalaya sa iyo. Yan po. Ano po? Ano po sabi ng John chapter 5 verse 39? Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Tama. Ang mga kasulatan yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. See? John chapter 8 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. See? Bangi yan. Ano po? Kaya makikita nyo, sa John 14, verse 6, ako, sabi ni Kristo, ang daan. Ako, ang katotohanan. Ako, ang buhay. Walang iba sa silong ng langit. Maliban si Kristo. Okay? Kaya sabi ko, tumama si Nerissa Cabral. Ano? Now, tayo po, mahigpit ang paniniwala po natin sa kadiyusan ni Kristo. Ang problema lang po, kulang po tayo sa bahagi ng mga katotohanan sa Biblia. Ano po? Puro po tayo talata ngayon. Ano po? Pasimula po tayo. Ngayon pa tayo nagpapasimula. Exodus chapter 33, verse 20. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinamang makakita niyaon. Ang nagsasalita ang Diyos.
Yung kausap ng Diyos, si Moises. Alam po niyo si Moises, bukod tangi sa buong tao sa mundo. Si Moises lang ang direktang nakakausap ang Diyos. Ang iba nakakausap, mga propeta, pangitain, panaginip sa anghel. No? Pero si Moses, direkta nakakausap ang Diyos. Bukod tangi si Moises na nakagawa ng maraming kababalaghan na nagaganap po sa bahagi ng sanglibutan. Now, dito, hinihiling po dyan na makita ang kalwalatian, yung mukha ng Diyos. Hinihiling niya. Verse na sumunod. Ang sabi niya, dito sa tabi ko'y sumagot ang Panginoon. Dito sa tabi ko'y may natatayuan kang bato. Sa tabi ng Diyos. Pagdaan ng aking maningning na kalwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay sa siwang. Dadaan ng Panginoon para lang sa kahilingan ni Moises. Okay? Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Nakita nyo? Gusap sila. Nakita niya yung likod ng Diyos. Ibig sabihin, buo, solid. Pero pwede siyang maging spirito. Dahil ang Diyos ay spirito. See? Now, sa John chapter 1 verse 18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, pansinin yung talata, ang natatanging Diyos na pinakamamahal na Ama ang nagpakilala sa Ama. See? Walang taong makakakita sa mukha ng Diyos sapagkat ang makakakita mamamatay. Pero nakita siya ng natatanging anak na Diyos na siyang nagpakilala sa Ama. Kita ninyo? Anong katayuan ngayon ni Kristo? Tao? See? Sa John chapter 14, isa-isa po natin yan. John chapter 14, verse 8 to 9, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyong akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? See? Si Kristo ba? Yun din ba ang Ama? See? Naniniwala tayo sa tatlong persona. Pinakita na natin dito yung Godhead. Ama, Anak, Espiritu Santo. See? Ang Ama, hindi ang Espiritu Santo. Hindi rin siya si Kristo. Si Kristo, hindi rin ang Holy Spirit. Pero malaking Diyos sa gitna. Ito yung tinatawag na Godhead. Ha? Yung tatlong ito. Taglayan ni Kristo. Ha? Yung tinatawag na Godhead. See? Presenta niya yung Ama na hindi nakikita sa kanyang sarili. Nakukuha niya yung kabuuan ng kadiyusan. In Him dwelleth, ang sabi, the Godhead. Sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng kadiyusan nung siya'y naging tao. See? Yan ang hindi naunawa ng marami. Ano po? Kaya nga sa John 13, ang sabi niyan,
John chapter 10, verse 30 to 33. Ayan. Ako at ang Ama ay iisa. Yung kabuuan. See? Ako at ang Ama ay isa. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. O ngayon, mula sa Ama. Ano po? Yung kabuuan. Kung ano yung Ama, ganon din si Kristo. Kung ano si Kristo, ganon din ang Ama. Nakukuha ninyo? Yung kabuuan ng Godhead, ng kadiyusan. See? Yun po. Okay? Kahit sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama, alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa iyong paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. See? Pansinin niyo. Di ba? Noon pa, pinahayag na ng ating Panginoon Kristo yung kanyang kalikasan. Yung kanyang kadiyusan. Pero hindi siya pinaniniwalaan. Patuloy siyang binabato. Hanggang sa ngayon. Patuloy siyang binabato. Hindi siya pinaniniwala na Diyos. Na ba? Co-equal. Co-equal. Kung ano po yung Ama, yun din po ang kalagayan ni Kristo bilang Diyos. See? Ganon. John chapter 17. Verse 11. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanglibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. See? Iisa saan? Godhead. See? Tayo saan tayo isa? One Lord. One faith. Nadaanan niyo yun? One baptism. Okay? Sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, may isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Yan yung sa atin, tinutukoy niya, na maging isa tayo. No? Maging isa tayo. Romans chapter 6, verse 3 to 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Diyan tayo nagkakaisa lahat. Hindi yan bautismo sa tubig. Ibang bautismo tinutukoy dyan. Pag nanampalataya ka, kasama ka, binautismuhan sa kanyang kamatayan. Kasama ka na inilibing. Kasama ka na nabuhay na maguli. Okay? Now, Colossians chapter 15, chapter 1, verse 15. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. See?
Kapag tinignan mo si Kristo, nandiyan ang Diyos. Na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Liwanagin natin yan. Baka isipin ninyo, uy, nilikha pala siya. Hindi. Pangunahin. Principal. Si Kristo sa lahat ng nilikha. Yun ang ibig sabihin doon. Ha? Si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Hindi siya nilikha, kundi siya ang prinsipal na pangunahin sa lahat ng mga nalikha. Kaya pag in-interpret yan ang hindi nakakaano, yung kontra kay kita mo, nilikha si Kristo. No, hindi. Paano siya nilikhain? Panganay. Ano po? Sa John 1:3, tutugunin yan. 1:3. Makikita nyo. Nilikha ang lahat ng bagay. Yun. Sa pamamagitan niya. Yan. Tinugon. Okay? At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kasi, yun. Hindi siya nilikha. Lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Siya ang prinsipal ng lahat ng nalikha. See? Siya ang pinakapangunahing prinsipal, inspirasyon, na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Hindi sila sumasampalatay sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig niya ito. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. You see? Si Kristo ang nagre-represent ng Ama, ng Diyos. Ang kadiyusan ng Kristo. Kawikaan. Kaya makikita mo, yung mga hindi naniniwala sa kadiyusan ni Kristo, binulag ng Diablo. No? Bulag talaga yun. Pag bulag, walang maintindihan, wala kakapa talaga. No? Kawikaan, kabanatang 30. Yan. Sino ang dalawhasa tungkol sa kalangitan? Pansinin ninyo yung talata. Wala pang lahat ng bagay. Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Lahat ng mga buntala na yan, matingin ang daigdig, hindi lumalapit sa circular ng araw para lahat ng yan ay saayos ang lahat-lahat ng ating kalagayan. Mayroong Diyos na naglagay, nagsaayos ng lahat ng yan. Sino siya? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Hello? Wala pang lahat ng bagay. Nandiyan na. Tapos sasabihin mo, tao. Okay? Wala pang lahat ng bagay. Magkasama sila ng Ama. Nako. Sana tayo. Yan. Naroon na po siya. Wala pa ang lahat ng bagay. Kaya sabi niya sa 1:3, wala pang sino bang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kaya makikita nyo, laging capital letter ang anak ng tao. Ano po?
Yun yung kanyang misyon. No? Yung kanyang pagkakatawang tao, pero hindi yan small letter. Kaya malimit ko ang sinasabi dito sa mga lahat ng mga nagchat-chat, mga nagte-text. Purihin ang Diyos nila, yung small letter. Praise the Lord, yung Lord nila, small letter. Binibigay lang yun sa Diyos-Diyosan. Pero kapag ka Diyos, hindi mo dapat gamitin yung small letter. Pangalan mo nga, ayaw mo ilagay ng small letter. Dahil kawalang respeto. Wala pang umakyat sa langit. Walang anumang laman na karapat-dapat sa langit. Wala pang umakyat sa langit. Kundi yung nandun sa langit na espiritu na bumaba. Ano po? Ang sabi dyan, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. See? Siya pa lang na taga-langit. Ha? Hindi taga-lupa. Yan po. Ano po? 1 Corinthians 15. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikang binigyan ng buhay. Binigyan ng buhay. Ha? Ang huling Adan ay spirito na nagbibigay buhay. See? Sino tinutukoy yung huling Adan? Si Kristo po yan. Ha? Yung tinutukoy na huling Adan na nagbibigay buhay. Verse 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Ha? Sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. You see? Meron na palang tao sa langit. Grabe to mga ano talaga. Ni Manalo. Verse 48. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. See? Sinasabi ng kasulatan, mula siya sa langit. So, ang kanyang katawan, mula sa langit. Yan po. Sa verse 48. See? Yun ang katayuan nun. Itinutulak doon na bahagi na makita natin. Dahil mula sa langit, sa lupa, laman. Alabok, lupa. Sa langit, isa lang, spirito. See? Kaya sabi ng Juan 4:24, ang Diyos ay spirito. See? Ayan na. Yan na si Kristo. See? At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa spirito at sa katotohanan. See? Nililiwanag dito yung katayuan ni Kristo. Hindi siya taga-lupa. Taga-langit siya. See? So, sa lupa, walang espiritu. Yung nandito, binibigyan lang ng espiritu. Kaya makikita niyan, sa Genesis 2:7, nung likayin si Adan, andiyan yung katawan, parang yun nasa ataol. Wala pang ano yan. Kakita kayo ng patay sa ataol? Ganun. Buo na. Pagkatapos, saka lang hininga ng Diyos, yung butas ng ilong ng tao, at ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. See? Galing sa Diyos yun. Eh? Yun ang sinasabi dito. Espiritu na nagbibigay buhay. Yung galing sa langit. Diyos, si Kristo. Eh? John chapter 17, verse 5. Ang daming talata sa Bible ng kadiyos ni Kristo.
Kaya Ama, ito yung panalangin niya, prayer niya, maging sa kanyang para sa kanyang mga alagad. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kalwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang isang libutan. See? The glory, yung kanyang kadiyusan. See? Wala pa lahat ng bagay, nandun na. Kasama ng Ama. See? Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. See? Andun na yung kalwalatian na yun. Now, tama ba yun? John 1? Ayan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Yun ang inihingi niya, yung kalwalatian. See? Kaya nga sinabi, hinubad niya ito eh. Hinubad niya yung kalwalatian yan. Okay? Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sa pamasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Liwanagin natin, sino yung salita? Sa talatang 14, para makita natin. Meron ba? Wala dyan. Wala? Kaya mong hanapin ang 14? Verse 14? Yan. At nagkatawang tao ang verbo salita, verbal. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. See? Yun po. Ama, ibalik mo po sa akin yung kalwalatiang taglay ko. Sa piling mo, wala pa ang lahat ng bagay. Nandun pa lang, sinasayos mo yung lahat ng hangganan, kasama mo na ako. See? Yan po. 1 John chapter 5, verse 20. Ayan, no? Napakaliwanag po niyan, ha? At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paano natin babalik ta rin yan? See? Paano natin sisirain at ibababalik at gawing tao yung katayuan ni Kristo? See? Napakaliwanag po niyan. Hebreo 1:3-8. Dalawa yan. 3 mo lang. Nakikita sa anak ang kalwalatian ng Diyos. Pansinin ninyo, nagre-represent ang ating Panginoon Kristo sa glorification ng Diyos, ng Ama. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. See? Kung ang Ama, kung ang Diyos, tao, is tao rin si Kristo. Ha? Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa San Sinocob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan na makapangyarihan doon sa langit. Kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Kung ang Diyos, Ama ay Diyos, Diyos din ang anak. You see? Pagkatapos, sinabi mismo, naalala ko, sabi ni Sister Tracy, yung kaibigan daw niya
aalis lang sa iglesia ni Manalo, magsasamba raw dito kung makita niya sa Biblia na sinabi mismo ni Kristo na ako hindi Diyos. Tama ba yun, Sister Tise? Tama, di ba? Kung makita raw niya, mabasa niya na sinabi ni Kristo na ako hindi Diyos. Ay sinabi na niya, ako tanga may isa, ang dami ng pinanggit patungkol sa kadiyusan ng Ama, sa kanyang kadiyusan. Pero hindi pa rin paniniwalaan. Bakit? Bulag sa katotohanan. See? Yan po. Bulag sa katotohanan. Ay ito, maliwanag yan. Yung Ama na mismo ang nagsalita patungkol sa anak. Talatang 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay mag-aaring may katarungan. See? Yung Ama ang nagsabi nito sa kanyang anak. Tinawag niya itong Diyos. Hindi tulad sa kanyang mga nilikang anghel. No? Karugtong yan, yung kanyang mga nilikang anghel. Nilikha niya mga anghel tagapaglingkod. Sa kanila, Diyos. At sa mga mananampalataya. Pero sa kanyang anak, sinabi niya, sa iyong trono, sa iyong luklukan o Diyos, mag-aari kang magpakailanman. Yan po. Eh? Ito. Colosas 2:9. Pansinin nyo, sapagkat ang kalahati ng kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Nung siya sa kanyang pagiging tao. Tama ba? Buo. The Godhead. Itong tinatawag na Godhead. Wala yata tayo nito eh. Kaya mo bang i-trace 1 John chapter 5 verse 7? Isingit natin. Unang 1. Hindi yan. Yan yung 7? Hindi. King James Version. King James Version. Wala? Ayan. Sa King James, yan. Ito yung kabuuan. Ang sabi ng kanina, Colossians chapter 2, verse 9, ang kabuuan ng kadiyusan na kay Kristo nung siya ay maging tao. Ito ngayon ang kabuuan. For there are three that be records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. See? Yun yung kabuuan. Taglay niya yun nung siya ay maging tao. Kaya nakikita nyo? Doon sa John chapter 20, hindi ko alam kung anong verse, 22 yata. Andito pa siya noon. Pagkabuhay na pagkabuhay niya. Tapos sinasabi niya sa kanyang mga alagad, pagdating ng patnubay ang Holy Spirit, no? Pagdating, pagkakaluban ko yun ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8 yan. Di ba? Pagdating, sa bakit yun, hindi pa dumarating.
Pag alis niya, saka darating yon. 8 days, nung nandun na siya, saka yun dumating. No? Now, pero pagdating niya doon sa kanyang mga alagad, nakapaikot siya, nasa gitna siya, hiningahan niya ang kanyang mga alagad. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. See? See? Hindi pa bumababa. Nakukuha ninyo? Ha? Taglay niya ang Godhead sa kanyang pagkakatawang tao. Ha? Okay. Ganito yan. Katin ang ilong ko. Ganito yan. Ano na kasi mga kapatid? Ayaw ko kasi Ayaw ko kasi yung nakakaramdam ako ng buhok sa ilong. No? Ngayon, binubunot ko yan. Pag may tumutubo, Makati. Tumutusok siguro lang. Okay. Asa na ba tayo? Halimbawa, sa ilustrasyon. In Him dwelleth the Godhead. Parang nga, pakibalik nga Colossians chapter 2, verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. You see? Buong kalikasan. Kasama diyan ang Ama. Pag binawasan mo yan, kulang. Kasama diyan ang banal na Espiritu. Nirepresent niya yung Ama sa kanyang sarili. Nagbibigay siya, tanggapin niyo ang Holy Spirit kahit hindi pa dumarating. Pero kaya niya. See? The Godhead. Now, ganito yan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Tao, Now, dito, meron tayong kapatid dito. Na pulis. Kapatid na raw, pulis yan. Kaya kita niyo yung katawan. Pero hindi nang bubugbog yan. takot siya bugbogin. Hindi nang bubugbog yan. Kasi bubugbugin din siya. Pulis yan sa duty. Pag naka-duty siya, naka-uniforme siya, may tsapa siya, may service pistol siya, pulis siya. Di ba? Unawain niyo sinasabi ko, Pulis siya. Pero, pag-uwi niya ng bahay, pag-ubad niya ng kanyang uniforme, yan. Tapos, suot siya ng t-shirt, o sando, nag-short, yan na. Naisipan niya pumunta sa palengke, desa sa palengke, nakasando lang, nakashort. Di ba? Ano sa tingin nyo? Pulis pa rin siya? Sabi ni si kapatid siya, hindi. Okay? Sino naniniwala na pulis pa rin siya? Sino naniniwala na hindi? Sino naniniwala na hindi na pulis? Sino naniniwala na pulis pa rin siya? May mga alanganin Ayaw magtaas. Sino naniniwala na pulis siya? Kahit na nakatupis pa yan. Kwento mo. Pagdating doon, sabi niya, pabili nga ng sap-sap. Pag dinukot niya yung kanyang wallet, andun yung sertifikasyon. Kahit wala siyang uniforme.
certified ng Republic of the Philippines na siya isang alagad ng batas. Kuha ninyo? Kahit wala siya sa katayuan na naka-uniforme bilang isang pulis, lumalakad man yan, ano man ang kanyang suot, wala na siya, pulis pa rin siya. Colossus 2:9. Nakukuha ninyo? In Him dwelleth. Kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. See? Sana maintindihan ito ng mga manalo. Terrible ang lahat ng kaluluwa na yan. Nagkaroon sila ng rally ng lahat ng mga manalo, analista. Dahil pa yung people's power, napakarami nila. Tinatayuan nila yung Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Ako, maluwag, hindaan. Okay? Nanatili siya. Kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Anong may bibigay nating halimbawa? Aber? Ano pwede nating ibigay na halimbawa? Maaga pa. Wala pa alas 11. Sa kanyang pagiging tao. Number 1. Unang milagro na kanyang ginawa. Ano? John chapter 2. Tubig na ginawa niyang alak. Di ba? John chapter 2 verse 7 to 9. Yan. John chapter 6 verse 8 to 12. Binabanggit ko lang yung naalala ko, ha? Verse 8 to 12, 5 tinapay, 2 isda, na pinakain sa mahigit 5,000 katao. See? John chapter 9, verse 25, binuksan niya yung paningin ng isang tao sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, bulag na. Pero nakakita. Okay? Ano pa? John chapter 21, verse 6, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, meron ba kayong huli? Sumagot, wala po. Hulog niyo sa kanan. See? Nang batakin nila, hindi na kaya. Kaya ba ng tao yon? O sino mga alagad? Hindi. Hindi kaya. Ano po? John chapter 11, verse 43. Ang sabi ni Marta, Panginoon, wag na. Kasi sa ngayon, agnas na yan, bulok na yan. Pero ano sabi niya? Di ba sinabi ko sa iyo, manampalataya ka? Makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos? See? Saka siya nagsalit, Lazaro, lumabas ka. See? 4 na araw na naagnas, na buhay, na maguli, sa panahon ng kanyang pagiging tao. Yeah. Sa Mark chapter 9, verse 39, yung inabot sila ng bagyo sa gitna ng dagat, ginising siya ng kanyang mga alagad, sumasalok na ang kanilang sasakyan. Ano? Tumayo siya. Sabi niya, tigil. Sa hangin at sa alon, tumahimik ka. Sumunod sa kanya. See? Andun lahat. Sa Luke chapter 5, verse 20 to 21,
At sa Luke chapter 7, verse 48 to 50, sabi diyan, nagpapatawad siya ng kasalanan. Nung makita niya ang lumpo, sabi ng talatang 20, at nakita Panginoon ang pananampalataya, ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. See? Diyos. Ano sabi ng mga nakarinig doon? Sino itong tao na nangangahas na pati pagpapatawad, pinakikialaman niya? Walang ibang nakakapagpatawad maliban ang Diyos. Ginampanan ni Kristo. See? Now, ang sabi ng Roma chapter 3 verse 10, walang matwid, ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Wala talaga. Huwag kang magsisinungaling na sabihin mo, ikaw. Wala. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinamang nakaabot sa kaluwartiyan ng Diyos. Lahat nagkasala. Walang matwid, wala kahit isa. Pero sa Hebrew 7:26, meron pala. Sa mga katwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. See? Yun ang ating Panginoon Kristo. Iba ang kanyang kalagayan sa tao. No? Okay? Luke chapter 1, verse 46 to 47. Lahat nagkasala. Kasama diyan si Maria. Ha? Si Maria na kanyang ina sa laman. Makasama yan. Makasalanan yan. Kaya nung sabihin sa kanya ng anghel, magdadalang tao ka, manganganak ka ng isang sanggol na lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. No? Ganun na lang kanyang kagalakan. Ito ang kanyang sinabi. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kasama siya sa John 3:10. Kasama siya sa John 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Kasama siya sa mga nagkasala. See? Yun. Ano po? Kaya, paniniwala nila, nag-resurrection din ito, umakyat sa langit, rayna na rin siya ng langit. Wala. Nagugulat sila. Kasabay natin yan ngayon. Pag dumating ang Panginoon, kasama pa yun yan. Mabubuhay na magulit si Maria. Ngayon pa lang. Kasi nung umakyat na ang Panginoon, ano na sila eh? Huli na sila. No? Namatay siya. Nabuhay ng Panginoon. Pagbalik niya, sakayan. Sama-sama tayo. Nung mga alagad. Tayo yan. Haba. Ano, pero malapit na. Malapit na. Papuri. Sabi niya dyan. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi ko siya tinatawag na Birhen Maria. Kasi hindi na siya Birhen. Birhen lang siya sa panahon ng Panginoon Kristo. Pero pagkatapos niyang ipanganak ang Panginoon, karoon pa siya ng 6 kay Jose. Ha? 4 na lalaki ang nakalagay sa Bible, 2 babae. 6. Makikita niyo yan sa Marcos chapter 6, verse 3.
Andyan yan, yung mga anak niya. No? Now, okay? Now, sa Pilipos 2, 6 hanggang 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao at siya ay nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. See? Yun ang kanyang purpose, ang kanyang layunin. Para ubarin ang kanyang kadihusan, pero hindi nangangahulugan na nawalan na siya ng kapangyarihan. Nandun pa rin yung kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. See? Nandun pa rin. Naalala niyo si Pedro? Sabi niya, may pambayad ba tayo ng buwis? Matthew chapter 17, verse 27. Ang sabi ni Pedro, wala po. Pues, pumunta ka sa tubig, sa dagat o sa sapa, maghulog ka ng kawil. Yung unang isda na mahuli mo, kunin mo yung salaping pilak sa bunganga, ibayad mo sa buwis natin dalawa. See? Future. Alam niya lahat yan. See? Kaya niyang ipangako. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 26, sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay sa sanglibutan, pag-aari ng Diyos. Pag-aari niya. Kaya nasasabi niya, lahat. See? Kanya, may authority siya maging sa bahagi ng ating mga kaluluwa. Nako? Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Nako? Wala ka nang pasanin. Wala ka nang daraming kahirapan. Ginawa lahat ng ating Panginoon Jesucristo. Nako? Kaya ngayon, regalo. Sabi diyan, sa Pilipos 2, ano ba yan? Ephesians 2:89. Sabi diyan, blessing sa atin, regalo sa atin. Kasi mayroon ang kumuha ng ating mga pwesto na sa halip na tayo ang maghirap, mayroong isang Diyos na nagkatawang tao para dalhin ang lahat ng kahirapang ito para ipagkaloob sa atin yung resulta ng bahagi ng kanyang isinagawa. Now, last, Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang kapamahalaan at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Title ng kanyang kalikasan. Okay? Yan po. Bibigay sa kanya pamamahala. Okay? Kaya kapag katinignan nyo sa Matthew chapter 28 verse 18, lahat ng kapamahalaan. No? Ang sabi niya sa kanya mga alagad, lahat ng kapamahalaan, tama ba yun? Chapter 8. Narito nagsisiayon
28, verse 18. Ayan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. See? Binigay sa kanya. Lahat. Sa John chapter 5, verse 22. Ayan. Hindi humatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Yan, tanyo. 7 kinds of judgment na sinasabi sa Biblia, lahat na nakaupo diyan ang ating Panginoon Kristo. Maging doon sa white throne judgment, maging sa judgment seat of Christ. No? Sa 2 Corinthians 5:10, tayo ang hatulan diyan. Yung ating mga gawa. Kung kailan ka naging Kristiyano, ano ba naging bunga mo? See? Sasabihin mo diyan. Reregaluhan ka kung mayroon kang ginawa. Pero kung wala, nakakalungkot. See? Wala kang may pagmamalaki. Siya ang hatol. Maging sa mga angels, evil. Yung mga tumikwas na kasama ng diablo. Siya rin ang hatol sa Israel. Siya rin ang hatol sa mga bansa. Kambing at tupa. Lahat yan, dadaan sa kanya. Lahat ng kapamahalaan, ipinagkaloob sa kanya. Binigay sa kanyang pamamahala, dakilang tagapayo, the Word of God. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come, magsiparito kayo. Kayong lahat na mga napapagal at nabibigatang laba at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. See? Makapangyarihang Diyos, God incarnate. No? Diyos na nasa laman. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. See? Siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Walang hanggang Ama. Ito yung sinasabi niya kay Felipe. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ako at ang Ama ay isa. Nare-represent niya yung Ama sa kanyang sarili. Prinsipe ng kapayapaan. John chapter 14, verse 27. The Prince of Peace, yung aking kapayapaan, ang siyang bibigay ko sa inyo. John chapter 14, ano to? Tama, verse 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. See? Sa Kanya po lahat. Ano po? Ito po yung Diyos natin. Ano po? Diyos na siyang babalik. Ha? Ano po? Look mo nga, palangga. Revelation 1:8.
Tingnan nyo. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. See? Ngayon, at nang nakaraan, at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Maganda ang pagkano yan. Nakaraan at sa darating. Sa ibang Bible, at darating. Walang ibang ating Panginoon Kristo na babalik. Ano po? See? Malapit na po siya. Last verse. Revelation chapter 22. Handa po tayo. Handa po tayo. Revelation chapter 22. Revelation, wala na. Hanapin mo na lang. Verse 20. Verse 20. Ang sumaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Yun po si Juan. Pero yung nagsalita ang sumaksi sa lahat ng ito na pinakita kay Juan yung mga magaganap ang ating Panginoong Kristo. Paparito na po yan. See? Ito na po yung ating panahon ngayon. Tandaan niyo, yung mga lindol na yan, lahat ng mga bagay na kaganap ang mga kaguluhan, papatuloy na po yan. Nasa Bible po yan. Pag binuksan nyo yung Matthew chapter 24, simulan nyo ng verse 3 hanggang verse 7, andyan na po yan lahat. Andyan na po yan lahat. Ngayon, bumibida na naman si Kibuloy. Okay? Sabi ni Kibuloy sa Facebook, sinabi ko. Kung hindi ko sinabi, maraming mamamatay. Sinabi ko si Lindol, stop! See? Kasi kung hindi ko in-stop yan, maraming mamamatay. Yan yun? Ikibuloy. Grabe nga. Andiyan na ngayon. Yung mga bulaang propeta, andiyan na po. So, porin po ang Panginoon. Ano po? Sana yung mga talatang po yan, ano po, hindi lang manatili sa ating listahan. Lagay po natin yan. Wala po akong binabasang Biblia o aklat na pinagkukunan yan. Lahat lang po. Kapag ka nakikita kong pagkakasunod-sunod, nakikita po yan. Puri ng Panginoon, nagkakalob sa akin ng mga kaisipan, sa kuko'y nilalagay. Para lahat ng yan tumugma, na matahi lahat, na makita natin ang katotohanan. Ako? Dito po yan lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, Amang Banal, salamat po. Sa lahat ng katotohanan pong ito, nanawa o Diyos, pagkaloob mo po sa akin, Panginoon, ng karunungan. Nagmumula, Panginoon, banal na Espiritu, na mahingatan po namin ang lahat ng ito, Diyos, at maging bahagi na may pagkalob din namin, Panginoon, para sa iba. At magamit, Panginoon, na patutuo sa bahagi, Panginoon, ng mga maling aral. Pagpalay mo po ang lahat ng ito. Sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen.